So mga katropa, katatapos ko lang pong malinisan. Ngayon po, pinapatulo ko na po yung baboy na aming nilitsunin para bukas sa aming Saturday night party. So ito pong baboy na to is about 14 to 15 kilogram kung hindi po ako nagkakamali. So wala na po yung mga entrails nito at laman loob. Tinanggal ko na po at ito po'y pinapatulo ko para matanggal po yung dugo at hindi po siya malansa. So after po na mapatulo natin at make sure po na wala na po siyang dugo, tutuhugin po natin ito using stainless po na tubo. Yan po yung ginagamit namin dito sa barko. Sa lupa naman mostly ginagamit nila ay yung kawayan. And then gumagawa pa ako ng side pocket. Tinatanggal ko po yung balat sa outer ribs ng baboy para malagay din po natin ng stuffing at malagyan din po natin ng mga pampalasa. And by doing this, be careful na hindi po tumagos yung inyong kutsilyo at masugatan yung balat ng inyong baboy dahil yan po yung pagmumulan at mabibiyak po yung balat ng inyong baboy during sa inyo pong pagluluto. So hindi po ako expert sa paggawa po ng lechon. So sa mga marurunong at magagaling maglechon, please comment below po para makatulong pa po tayo kung may mga suggestion pa po kayo na dapat nating idagdag sa aking video. So binibiyak ko rin yung spinal cord ng baboy para doon kumapit yung ating pantuhog para matalian natin ng maganda at the same time mapasok din ng mga pampalasa natin yung mga laman sa loob. And then yung next step po na ginagawa namin, tinatali po namin yung spinal cord po ng baboy dito sa aming pangtuhog using rust-free na alambre. Kailangan po nating gawin yan para hindi po gumalaw yung ating baboy during po sa ating pagluluto. So 3 tali po dyan ang ginawa namin. So yung isa, dito po yan sa upper part, dito banda sa dibdib. So maganda po dyan na itali natin using rust-free po na alambre or pwede rin po yung abaka na mostly ginagamit sa atin. Yung purpose lang po naman yan para hindi po siya umikot during po pinapaikot natin yung baboy. At yung pangalawa, ito po yung nasa middle. Ganon din po yung style na gagawin namin. May butas po dyan sa may stainless po na pangtuhog namin, dyan namin kinakabit yung alambre. At yung pangatlo, dito banda sa lower part na spinal ng baboy. So very secure na po yan kasi pag hindi po natin na-secure yung part na yan ay iikot po yung baboy tuwing iniikot natin habang nagluluto po tayo. So hindi po maganda na nag-i-swing po at umuuga po yung baboy. Kailangan po stable po siya para maluto po natin ng maayos. So after po na ma-secure na po natin yung ating baboy, titimpla na po natin ng asin. So yung ginagawa ko po dito, this is my own calculation, and every 5 kg po ng lechon ng baboy, naglalagay po ako ng 1 cup na salt. So again, sa mga magagaling maglechon, please comment below kung paano po kayo maglagay ng asin para dagdag kaalaman na rin din po sa ating mga viewers. And then, after po natin na malagay yung asin, maglagay po tayo ng whole peppercorn. This is about 1/2 cup na peppercorn. And then maglagay po tayo ng about 1 cup na sugar. So pwede po kayo maglagay ng bitchin or kung ano pa po pampalasa na inyo pong nakasanayan kung gusto nyo. So I have optional ingredients. This is dried rosemary. So I found out na napakabango pala ng rosemary pagdating sa lechon. And then isunod na po natin yung ating sliced onion. Pwede po kayo maglagay ng white or red onion, depende po kung ano pong available sa inyong mga kitchen. And then ilagay na po natin yung ating whole garlic. Pwede rin pong pitpitin nyo, yung iba po hindi po nila binabalatan para mas mabango.
And then, ilagay na po natin yung ating onion leek. Okay? At, ang pinaka-importante po sa lahat, ito po yung ating tanglad o tinatawag nilang lemongrass. Isa sa nagpapabango sa ating lechon. At, maglagay rin po tayo ng celery. Isa rin po ito para lalo pong bumango yung ating lechon. So, kumpleto ricados po yan mga katropa. At magdagdag pa po tayo ng optional ingredients. This is beef powder. Okay? Additional flavor enhancer. So, kanya-kanya po tayong pamamaraan kung paano po natin mapalasa yung lechon. Yung iba po naglalagay naman po ng Sprite or pineapple. So, ito na po yung loob ng ating lechon. So, share nyo rin po mga katropa. Please comment below kung ano pa po yung inyong dinagdagdag para pangpasarap sa inyong lechon. So after po na mapalaman na natin yung ating lechon ng mga pampalasa, ito po yung ating tatahiin. So sa pagtatahi po, napakaraming pamamaraan kung paano natin tahiin yung ating lechon. Sa amin, una po naming tinatahi yung laman. So kung inyo po nakikita, hindi po namin sinasama yung balat, yung laman ng pumuna ng tiyan ng baboy yung tinatahi namin. By doing this, lalo pong matibay at lalo pong secure yung pagtatahi natin. Dahil ito po, isa sa pinaka-importante, pag bumigay po yung pagtatahi natin, ay lechon paksiw po yung kalalabasan ng ating lechon. So isa po sa kagandahan kung nakasealed po ng maganda yung ating lechon, dahil matatrap po natin yung inner heat po ng ating baboy. So yung init po sa loob, yan po yung magluluto sa loob po ng ating lechon. So after po na matahi natin yung inner part ng tiyan ng baboy, dito na tayo magtahi ng pangalawang tahi natin. So dito isasama na natin yung skin, yung outer skin po ng ating baboy. So by doing this, talagang matibay na matibay at hindi po tayo mag-alala na bibigay po yung ating tahi. Actually, mas matibay pa po yan sa tahi ng cesarean na ginagawa ng doktor sa mga nanganganak. So right after po na matapos naming tahiin, ito po yung aming hugasan para sigurado pong mas malinis at patanggal pa po yung lansa na kumakapit sa katawan ng baboy. So nakaanda na rin po yung aming iyawan. Diyan po tayo mag-iihaw mamaya ng ating lechon. So pagkatapos po natin itong patuyuin at sigurado po nga tuyong-tuyo po yung ating baboy, dito po natin pupunasan ng pampapula. So yung ginagamit po namin is simpleng soy sauce lang po. Yung iba naman ay gumagamit ng soft drinks, pineapple juice at kung ano-ano pa. So kanya-kanya naman po tayong pamamaraan. So sa amin, simpleng tuyo lang po yung pinupunas namin. So please comment below sa mga mas nakakaalam kung ano po yung ginagamit nyo na pampapula sa inyong lechon para ma-share na rin po natin sa ating iba pa pong mga viewers. So nagsisimula na po kami magluto ng aming lechon. So ito po sa ganito kalaking baboy, siguro po ito ay maluluto namin na nasa 3 to 4 hours po ang cooking time nito. So again mga katropa, gusto namin i-remind sa inyo na hindi po kami eksperto sa paglilitsyon. Yung baboy po na ginamit namin dito is naka-stock na po sa aming reefer almost a month. So definitely yung outcome po nito is different sa nakikita nyo po sa mga commercial na nagbebenta sa atin na lechon. Unang-una, yung environment namin dito, mahangin. So, isa din po yan sa factor na hindi po namin maluto ng maganda. But, in our own way, so, masaya na po kami dahil kahit papano, kahit wala man pong eksperto sa amin, ay nagagawa po naming maglibang, mag-enjoy. At nakakalitsyon po kami dito sa barko kahit malayo po kami sa aming mga pamilya.
So yung in charge po sa pag-iikot ng baboy ay yung mga timonel namin. Ikaw yung barko nga kaya i-drive lechon pa kaya. At habang po ito ay aming niluluto, pinapahiran po namin ito ng mantika. At yan naman po, yung nagpapahid ng mantika, ang trabaho po niyan sa barko is boson. So magaling po yung magpintura, kaya tingnan nyo naman po yung hagod ng brocha. Napakaganda. At yan naman po yung inyong abang lingkod, yung poging kusinero na walang ginawa kundi mag-video. So malapit na po, namumula-mula na yung balat ng ating lechon. At mayroon din po akong tip sa inyo. Kung kayo po'y naglilechon, bantayan nyo po pag mayroon pong lumubong balat. Ibig po sabihin yan po yung natatrap na init sa loob po ng balat ng inyong baboy. Kailangan po ay inyo po itong paputukin. So pwede po kayo gumamit ng toothpick or yung iba po, mayroon po silang improvised na karayom. So pag hindi nyo po napaputok yung balat ng baboy na lumulubo, yan po ay mapupunit at yan po ang dahilan kung bakit nabibiyak po yung ating lechon. So hahaba po siya, nahahaba. So ang iba naman po ay nilalagyan namin ng toothpick para hindi na po hahaba. So after 4 hours, ito na po yung aming lechong baboy. So mga katropa, sobrang lutong po ng ating lechon. So hindi man po ganun ka-perfect. All in all, masaya po kami dahil kahit hindi po kami eksperto sa pagluto po ng lechon ay nagawa po namin ng maayos at sigurado pong ito po'y masarap. So mga katropa, welcome po sa aming Saturday night party on board. Inuman na! Billy. What's up sa inyo mga tropa kids? So, iti-take over ko muna ang vlog ni Mayor. So, ano tayo? Sa last battle ng San Ortiz. Let's go! Let's go!